Tinapos ng Los Angeles Lakers ang 2023-24 season na may 47-35 record. Sa kabila ng pangunguna nina LeBron James at Anthony Davis, hindi nila nalampasan ang unang round ng playoffs na natalo muli sa Denver Nuggets. Dahil dito, dalawang magkasunod na taon ang kanilang pinaghirapan na gawin ang isang malalim na postseason run na nag-iiwan sa mga fans at front office na nagkakamot ng ulo tungkol sa kung ano ang kailangang baguhin. Habang papunta sila sa off-season, may ilang malalaking katanungan ang Lakers na dapat sagutin. Ang pinakamalaki ay kung mananatili si LeBron or hindi dahil mayroon siyang player option na nagkakahalaga ng $51.4 million. Naghahanap din sila ng bagong head coach pagkatapos ng performance ni Darvin Ham na tumaas ng maraming kilay sa kanyang mga rotation at defensive tactics. Malinaw na ang koponan ay nangangailangan ng isang bagong diskarte. Sa halip na mag-swing para sa isang superstar trade or pumirma, ang Lakers ay inaasahang mag-target ng mga under-the-radar free agents na maaaring punan ng mga key roles. Kailangan nila ng mga reliable shooters at solid defenders upang umakma sa kanilang star duo. Ang mga role player na ito ay mahalaga para sa pagbabalanse ng roster at pagbibigay sa koponan ng isang mas mahusay na pagkakataon sa pagpasok ng mas deeper sa playoffs sa susunod na taon. Maaaring hindi si Gary Harris ang pinakatanyag na pangalan doon, ngunit maaari siyang maging solidong pick-up para sa Lakers ngayong off-season. Noong nakaraang season kasama ang Orlando Magic, nag-average si Harris ng 6.9 points, 1.7 rebounds, at 1.6 assists sa 54 na laro. Kilala siya sa kanyang defensive prowess at can knock down threes, na which are both areas na kailangan ng help ng Lakers. Si Precious Achiuwa ay maaaring maging mahalagang karagdagan para sa Lakers. Siya ay na-trade kamakailan sa New York Knicks bilang bahagi ng isang deal na kinasasangkutan ni OG Anunoby. During the 2023-24 season, nag-average si Achiuwa ng 7.6 points, 6.6 rebounds, at 1.3 assists sa 74 na laro. Si Talen Horton-Tucker, na kasalukuyang kasama sa Utah Jazz, ay nagkaroon ng isang interesting season noong 2023-24. Nag-average siya ng 10.1 points, 2.4 rebounds, at 3.5 assists kada laro sa 51 laro. Hindi stellar ang kanyang mga shooting percentage na may field goal percentage na 39.6% at 3-point percentage na 25%, ngunit nagpakita siya ng mga flash ng potensyal, lalo na sa ilang standout na laro kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahang mag-score at facilitate. Si James Wiseman ay isang interesting prospect para sa Lakers. Nag-average siya ng 7.1 points, 5.3 rebounds, at 0.9 assists sa 61 laro nitong nakaraang season kasama ang Detroit Pistons. Standing at 6 feet 11 inches, si Wiseman ay nagdadala ng lot of size at athleticism na maaaring gamitin ng Lakers sa kanilang frontcourt. Siya ay ipinagpalit mula sa Golden State Warriors patungo sa Pistons sa isang 4-team deal at has shown flashes of his potential kahit na ang consistency niya ay nananatiling isang issue. Si Chris Dunn ay maaaring maging isang solid under-the-radar na karagdagan para sa Lakers. Noong nakaraang season kasama ang Utah Jazz, nag-average si Dunn ng 5.4 points, 3.8 assists, at 2.9 rebounds sa 66 na laro. Kilala sa kanyang defensive prowess, si Dunn ay maaaring magdala ng toughness at playmaking sa backcourt ng Lakers. Si Naji Marshall ay maaaring maging isang mahalagang karagdagan para sa Lakers. Noong nakaraang season kasama ang New Orleans Pelicans, nag-average siya ng 7.1 points, 3.6 rebounds, at 1.9 assists sa 66 na laro. Malaki ang naging papel ni Marshall mula sa bench para sa isang Pelicans team na nag-post ng best na road record ng NBA at ang kanilang best overall mark sa loob ng 15 taon. Maaaring magdala si Mason Plumlee ng valuable experience at depth sa frontcourt ng Lakers. Noong 2023-24 season, kasama ang Los Angeles Clippers, nag-average si Plumlee ng 5.3 puntos, 5.1 rebounds, at 1.2 assists sa 46 na laro. Ang Clippers ay nagkaroon ng isang challenging season, humarap sa maraming injuries, at hindi inconsistencies na humantong sa isang maagang playoff exit sa unang round.